Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Yung sa ako po ba, pwedeng online application na din? Nahihirapan na kasi yung matanda magpunta personal sa branches nyo. Okay. So meron naman po tayo, meron naman tayong tinatawag, sa ngayon po wala pa tayong online wala pa tayong sa online subscription ng ako, diba? Pero yung compliance. Pero yes, yung compliance yan, pwede ho tayo nang mag-request ng tinatawag na domiciliary. Yan. So maliban sa over the counter, ayan po, naka-flash ho. May video conferencing din tayo. So, pwede kayo mag-request ng video conferencing. Yung mga without personal appearance, pwede ho yan via mail, email, or pwede naman po isubmit yan via your guardian. Yan. So, pwede ho yan. At at the same time, yun nga po yung nabanggit ko, pwede rin ho yung, yung domiciliary talaga. So, ang domiciliary ho dyan is kami ho yung pupunta doon sa, doon sa, kumbaga, SSS mo pupunta ho doon sa address ho ninyo. Okay, para certify na kayo po ay, kumbaga, kayo ay buhay pa. Di ba? At tuloy-tuloy pa na dapat na tumanggap, dapat pa na tumanggap ng pension. So, yun po yung ating AKOP. Pag hindi tayo nag-comply yan, para sa ating mga retiree pensioner, 80 years old and above, yan, residing in the Philippines, Above. above, di ba? Kasi dati 85 eh. Ngayon, dati kasi walang ngayon 80 na ha. Yes. Pagdating po ninyo ha, pagka sumapot na po kayo ng edad na 80 ha, kailangan na po nating mag-akop. Yan. So pati po yung mga retiree pensioner residing abroad, yan, mga total disability pensioner, pati ho yung mga guardians at yung mga dependent child and children. Correct. Oo. Yan. So, yun po, kailangan po talaga natin. Kailangan ho nila mag-akop. mag-comply sa akop. Marites Alado, hello po. Ilang Ilang contribution po ba ang need para maging qualified pensioner? Thanks. If na-reach na po ba kahit wala pang 60, pwede na ma-avail. Thank you. Okay, so si Marites, eto na Marites. Pabulong. Hello, Marites. Eto na nga, Okay, diba? go. So ang Qualified magic ba siya? natin, ang magic number natin dyan Okay. sa retirement pension, 120. 120 months. Sure ka na. Retiree pensioner ka na ng SSS. Sure winner na. Yan, sure yan. Pero tandaan po natin ha, na yung 120, minimum lang po yan. So, ibig sabihin, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Okay? So, yung isa pang tanong niya, ano bang tawag nito? Ano ba nakalimutan ko yung tanong ni ayun, wala pa siyang 60 years old. wala pang 60. Sa ngayon po, sino-sino ba ang mga pwedeng mag-avail ng retirement below 60 years old? Yung mga mine worker. Yan. Ang mine worker po, ang kanilang optional retirement age, 50 years old. Ang technical nila, 60. At yung mga racehorse jockey. Yan. Sabi mo, gusto ko mag-pension at age of 55. Ayan. At age of 50, ayan, mag-change of career ka, sumakay ka ng kabayo. Mga bayo ka hinete, 55 years old. So, yun, But kidding Marites. aside, ayun po, sa ngayon yun po yung mga type of worker na pinababa yung retirement age. So, yun lang po, kapag nakapag-claim na ng partial disability, hindi po ba maapektuhan ang pension namin kapag nag-retire na? Nako, okay. Ayan, eto po. Good question. Napakagandang tanong, di ba? Actually, hanggang sa ngayon, marami pa rin miyembro ang, kumbaga, nagtatanong ng ganyan. Actually, hindi lang disability sickness, maternity. Kaya yung iba ayaw mag-claim ng Ayun sickness. nga. Ayoko nga, mamaya Tinanong bawas sa namin, bakit retirement tayo ko mo mag-claim? Yun nga. Ayoko. Kasi lilit yung retirement ko. Yung iba ayaw mag-claim ng maternity kasi lilit yung retirement ko. So, syempre, totoo naman din. Kumbaga, ang goal talaga natin dyan is, kaya tayo nagpapamiyembro sa SSS, syempre, pagdating ng panahon, di ba, yung retirement pension. Correct, Pero oo. ito po sa kaalaman ng lahat, hindi po ibinabawas yung mga benefit po na nakiklaim natin. Okay? Mapa-partial disability yan, sickness, maternity, hindi ho yan binabawas sa ating retirement benefit. Okay? So magkakaiba ho yan. Hindi ho yan sila, kumbaga, hindi naman po porke taon-taon ka nagpapal ng sickness, or lagi kang nakakalang disability ka na, ibabawas ho namin sa retirement. Hindi po. Ako lagi ho namin pinapayo yan sa member education o sa mga seminars ho namin. Pag qualified po tayo, avail tayo. Kasi una ho,
benepisyo natin yan eh. Pera natin yan. So, i-claim ho natin. Kaya ho tayo naghuhulog eh, para dyan. So, i-claim ho natin. Ano po yung binabawas sa retirement natin? Utang. Yun. Yan po ang binabawas. Kaya po lagi yung panawagan ho natin, kung meron ho tayong past due short-term loan kay SSS, mag-avail na ho tayo ng conso loan. Para po, malinis yung record natin, pagka nag-file tayo ng retirement, wala pong iaawas. So, hindi na continuation po. Conso loan po. Conso loan, yan. Okay. Bakit di po kayo nag-offset? Almost 240 months na po akong naguhulog. Baka pwede po malamsam yan. Ay. Okay. So, ganito. Ang tanong ko siya, offset. Ano kaya siya i-offset? nga. Baka may utang siya. No nga. I-offset doon sa utang niya. I-apply, ano? Yes. So, ganito ho yan. Kung ang tanong ni Sir Ram is i-offset yung contribution niya doon sa kanyang utang, hindi po natin siya ginagawa. Bakit? Kasi po, mas malaki po yung mawawala doon sa miyembro. Kasi tandaan ho natin na yung mga benefits po natin, nakabase ho yan doon sa mga contributions na hinuhulog natin. So, kaya po hindi ho natin siya ibinabawas sa contribution. Kasi kumbaga mas lugi ang miyembro dyan. Correct. Okay? Yun po. Kaya po, ang may papayo ko na lang po, kung sakaling may utang ho tayo kay SSS, okay, at lumalaki na ho siya, i-avail ho natin yung conso loan. Again, principal at interest na lang ho yung babayaran natin. Yung penalty po, subject na yan to conditional condonation. Kung medyo malaki ho yung utang natin, pwede ho natin piliin yung installment. Kagaya nung kanina na nagtanong, di ba? From ano pa yun ha? From abroad pa? Imagine mo, di ba? So talagang, at ang pinili niya, installment. So pwede ho yun. Ayun, okay. Mula kay Sir, may question si Sir Edwin Sawalan Dawang. Bakit po puro online na ang paglo-loan? Hindi po ba mas maganda ang walk-in? Kasi personal nakikita ang member. Okay. So, kaya tayo online is for the convenience of our member. Okay. Nung mapapansin nyo po, dati Pandemic. lalo nung pandemic, di ba? Pero actually, talagang ang goal talaga na ng SSS is, kumbaga maging kumbaga hassle-free. Correct. Yung mga pag-avail ng mga services, ng mga benefits ng mga miyembro sa SSS. So, again, mas maganda po ang online. Kasi una po, hassle-free. Kasi dati po, nung over-the-counter pa yan, kagaya yung tanong ni Sir sa salary loan, alam nyo po sa isang company, di ba? Nung papel pa, finifilapan, pupunta si employer rep kay SSS. So, syempre, bago pumunta si employer rep kay SSS, minsan ang policy nila, 10 application bago namin dalhin kay SSS. Kasi nga naman, kung isa o dalawa lang yan, di ba? Naghihintayan pa. Oo, di ba? Paano kung ikaw yung unang-una, mag-aantay ka pa ng siyam? Di ba? Na mag-a-apply. Parang jeep lang, no? Siyam pa, di ba? Bago Siyam na lang. Oo. So, di ba? Mangungumbisa ka ngayon sa lahat ng kasamahan mo sa trabaho. Ngayon, kahit nag-iisa ka na mag-apply ng salary loan, pwedeng i-certify ng iyong employer yan. Correct. Kasi nga online mo sinabmit, online din nilang isi-certify. Diba? So, yun yung convenience po natin. Although, kasi online pa rin naman tayo, pero yung mga miyembro po na gusto pa rin mag-submit ng mga application, yung mga branches ho natin, kino-convert na natin to digital branches. Correct. Yan. Oo. So, pagdating ho ninyo, yung mga gusto mag-avail ng service sa mga branches, pagpunta po ninyo, mga computers na lang po yung makikita niyo dyan. Naku. I-assist na lang po namin kayo. Online pa rin. Okay? Online pa rin ang submission. Pero, kumbaga, andun sa branch. Siyempre, kailangan may guidance pa rin ng At andun yung mga personal natin na nag-guide paano i-avail yan. Yes, kailangan pa rin yan. Okay? Sir, may question mula kay Dodong Daku Kanyada. OFW from Japan, voluntary po ako. Gusto ko sanang Japan. makita. Hello po. Makita by online, kaso di ako makapasok. Di daw match ang name ko. Nako, bakit kaya? Oo. May discrepancy? Yes, baka may discrepancy sa pangalan niya. Pero ang may sasuggest ko po dyan is pwede ho tayong mag-email. Yan. Pwede ho tayong mag-email doon sa ating Usap Tayo. By the way, ang Usap Tayo, USSAP tapos TAYO at sss.gov.ph. Yan. Ayan, diba? Naka-flash Yan yung na. Usap Tayo at sss.gov.ph. Mag-email ho tayo dyan. Again, state ho natin ano yung concern ho natin para po ma-facilitate ho natin. Okay, yung tingnan natin, mag-attach na kayo ng mga ng mga valid IDs ninyo siya para ma-facilitate ho natin yung verification. Ano yung discrepancy sa pangalan? Bakit hindi kayo maka-register online? Tama. Para ma-assist po namin kayo. I-double check niya rin, no? Kasi tingnan mo yung birth Yes. certificate mo, doon sa ini-encode mo, baka magkaiba. Totoo. No?
Baka mamaya naman, 'di ba, na nabaliktad niya yung I sa E, O sa U. Baka na-excite lang si Kuya, maging ko, tapos ay, naging ay yung E, tama ka. Opo. Okay, sir, mula kay If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!